ikatlong point, receive the reconciliation Jesus offers. Kaibigan, nakita natin na dahil sa kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos. Hindi natin kayang alisin ang ating kaparusahan. Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan o ayusin ang nasirang relasyon sa Kanya. Ngunit, ito na ang good news. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang maibalik tayo sa Kanya. Hindi tayo iniligtas dahil hinanap natin ang Diyos. Ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Baliktad. Hindi tayo tinanggap dahil napatunayan natin karapat-dapat tayo. No, tinanggap tayo dahil namatay ang Panginoong Yesus para sa mga makasalanan at muling nabuhay. Ito yung sinasabi sa Romans 5:11. At hindi lamang yan tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Pansinin, ang sinabi ni Pablo, dahil sa ginawa ng Diyos. Hindi niya sinabi, dahil sa ginawa natin. Hindi ito dahil mas naging mabuti tayo o nakabawi tayo sa mga pagkakamali natin. O dahil naglingkod tayo sa ministry. O kaya marami tayong natulungan tao. No, hindi yun. Dahil doon. Ang pakikipagkasundo ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ang nagkasala, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Tayo ang lumayo, pero siya ang lumapit. Tayo ang nagrebelde, pero ipinadala niya yung kanyang anak. Tayo ang may utang, na hindi natin kayang bayaran, pero ang Panginoong Yesus ang nagbayad. Kasi sinabi ni Pablo na tayo ay nagagalak. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat iligtas. Hindi naman obligasyon ng Diyos na iligtas sa makasalanan na gaya mo at gaya ko. Pero binayaran pa din niya ang ating kasalanan. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya na mahal talaga tayo ng Panginoong Yesus at binayaran niya ang ating mga kasalanan sa krus. Tanggapin natin yung reconciliation na inaalok niya. Kailangan natin magsisi at manampalataya sa Kanya. Now, imagine mo ang isang taong nalulunod sa malalim na dagat. Malakas ang alon at unti-unti nang nauubos yung kanyang lakas. Tapos, dumating yung nagre-rescue. Hinagi sa kanya yung salbabida. Sumigaw yung rescuer, hawakan mo at ililigtas kita. Pero itinulak ng lalaki yung salbabida at sumagot, hindi ko kailangan yan, marunong ako lumangoy, kaya ko ito. Sinubukan niya lumangoy na mas mabilis. Ginamit niya yung lahat ng kanyang lakas. Sobrang sincere siya, determinado siya, naniniwala siyang kaya niya. Ngunit hindi nababawasan ang lalim ng dagat dahil lamang sa kanyang confidence. Hindi din tumitigil ang alon dahil naniniwala siya sa sarili niyang lakas. Habang lalo niyang pinipilit na kaya niya, lalo lang siyang napapagod at nalulunod. Now, anong kailangan niyang gawin? Kailangan ba niyang patunayan muna sa rescuer na mahusay siyang lumangoy? Kailangan ba niyang lumangoy muna ng kalahati bago siya tulungan? Hindi. Kailangan lang niyang amining hindi niya kayang iligtas ang sarili niya at hawakan yung salbabida na ibinigay sa kanya. Kaibigan, ganyan ang ginagawa ng maraming tao sa harap ng Diyos. Inaalok ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, pero sinasabi nila, hindi ko kailangan si Lord. Mabuti naman akong tao. Marami naman akong natutulungan. At saka, ang ganda ng religion namin. Yun ang magliligtas sa akin. At saka, hindi naman ako katulad ng mga kriminal. Kaya kong baguhin yung sarili ko. Buhay ko ito. Ako magpapasya kung ano yung tama. Alam ko, ginagawa ko. Mas mabuti ang sarili kong paraan. Pero kaibigan, kailangan mo maintindihan na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng confidence, sincerity, religion o mabuting gawa. Hindi mo kaya. Hindi yan ang pambayad. Tulad nung taong nalulunod, ang una nating kailangan gawin ay aminin kailangan natin ng tagapagligtas. Ang kaligtasan ay regalo. Hindi ito achievement. Hindi ito medalya para sa pinakamabait o pinakarelihiyoso o pinakamasipag. Hindi ito sahod na natatanggap dahil marami tayong ginawang mabuti. Kung nalulunod ka at may nag-abot sa'yo ng salbabida and then hinawakan mo ito tapos naligtas ka, hindi mo maaaring ipagmalaki pagkatapos mo na maligtas. Sasabihin mo, iniligtas ko ang sarili ko dahil mahusay akong humawak sa salbabida. No! Ang salbabida at ang rescuer ang nagligtas sa iyo. Ang paghawak mo ay paraan lamang upang tanggapin ang pagliligtas. Ganon din yung pananampalataya. Hindi ang lakas ng ating pananampalataya ang nagbabayad sa ating kasalanan. Ang Panginoong Yesus ang nagbayad, hindi yung pananampalataya.
ang ating tagapagligtas. Si Lord ang tagapagligtas at sa Kanya tayo mananampalataya, hindi sa sarili nating lakas. Imagine mo din ang isang bilanggo na nahatulan at nakakulong. Wala siyang kakayahang buksan ng pinto ng kanyang selda. Hindi niya kayang baguhin ng hatol sa pamamagitan ng mabuting asal lamang. Isang araw, dumating ang opisyal na balita. Binigyan siya ng pardon. Kinansela na ang kanyang hatol at pinirmahan na ang kanyang release order. Binuksan ng gwardya ang pinto at sinabi, "Maaari ka na lumabas, malaya ka na." Pero nanatiling nakaupo ang bilanggo at sinabi, "Ayoko ng pardon. Lalabas ako kapag napatunayan ko karapat-dapat na ako. Gagawa muna ako ng sapat na kabutihan habang narito ako sa kulungan." Maring sabihin ng gwardya, hindi mo kailangan bayaran ng pardon. Ipinagkakaloob na ito sa'yo. Kailangan mo lamang tumayo at lumabas. Pero sinabi ng bilanggo, hindi, sarili kong paraan na susundin ko. Nabuksan na ang pinto, ngunit nanatili siya na nakakulong. Hindi dahil kulang ang pardon, hindi dahil sarado pa ang pinto, nanatili siya dahil tumanggi siyang tanggapin ang kalayaang inaalok sa kanya. Kaibigan, maaaring ganito rin ang nangyayari sa iyong buhay. Inaalok sa iyo ng Diyos ang kapatawaran. Pero sinasabi mo, aayusin ko muna sarili ko. Sinasabi mo, babalik ako kay Lord kapag naalis ko na ang bisyo ko. Kapag naayos na ang pamilya ko o kapag naging mabuti na ako. Mali, kaibigan. Kasi kung kaya mong linisin at palayain ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. Hindi na bababa ang Panginoong Hesus para sa atin. Kaya naman pala natin eh. No, hindi natin kaya. Ang tagapagligtas ay hindi lang patatawarin ka sa kasalanan mo, kundi bibigyan ka niya kasi ng kapangyarihang tanggihan ng kasalanan mo. Tandaan mo ito, lumalapit tayo kay Lord hindi dahil maayos na tayo, kundi dahil kailangan natin siya para ayusin tayo. Kailangan natin siya para patawarin tayo at baguhin tayo. Hindi sinasabi ni Lord, linisin mo muna ang buhay mo, saka kita tatanggapin. No, ang paanyaya niya, ang invitation niya ay lumapit tayo ng may pagsisisi at pananampalataya. Lumalapit tayong marumi upang linisin niya tayo. Lumalapit tayong bihag ng kasalanan upang palayain niya tayo. Lumalapit tayong patay dahil sa kasalanan upang bigyan ng bagong buhay. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pansinin yung dalawang salita, tumanggap at sumampalataya. Ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay hindi lamang pagsang-ayon na totoong nabuhay siya. Hindi sapat na alam natin ng kwento ng Christmas at crucifixion. Hindi sapat na kasama tayo sa Christian family o matagal nang nagsisimba. Ang pagsampalataya ay paglalagay ng buong tiwala sa Panginoong Hesus bilang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. Faith in Jesus alone. At ikaw ay maliligtas dahil siya ay punong-puno ng grace o biyaya. Kaya lang, alalahanin natin na ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay hindi lamang pagtanggap sa Kanya bilang takapagligtas. Kung hindi, tinatanggap din natin siya bilang Panginoon o Lord ng buhay natin. May mga gustong tumanggap ng kapatawaran pero ayaw nilang isuko ang pamamahala ng kanilang buhay sa Diyos. Gusto nilang maligtas sa kaparusahan pero gusto rin nilang sabihin, buhay ko ito, ako pa rin ang masusunod. Hindi natin maaaring sabihin, Panginoong Hesus, iligtas mo ako, pero wag mong pakialaman ang aking relasyon. Wag mo pakialaman ang negosyo ko, pera ko, sexuality, priorities at mga desisyon ko. No, ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay pagtalikod sa paghahari natin sa sarili at pagkilala na siya lang ang may karapatang mamahala sa buhay natin. Kaya sinabi ni Jesus sa Mark 1:15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Ang sabi ay magsisi at manampalataya sa magandang balita. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagkadama ng guilt o takot sa consequence, kundi ito ay pagbabago ng isip at direksyon. Inaamin nating mali ang sarili nating daan. Tinatalikuran natin ang kasalanan at sariling paghahari upang bumalik sa Diyos. Ang pananampalataya naman ay pagtitiwala sa Panginoong Hesus at sa natapos niyang gawain dun sa krus. Hindi natin sinasabi sa Kanya na, Lord Jesus, tulungan mo po akong iligtas ang sarili ko. No, sinasabi natin, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Kaya nga ang tanong, kaibigan,
tatanggapin mo ba ang inaalok niya? Baka matagal ka na lumalangoy gamit ang sarili mong lakas. Umaasa ka sa pagiging mabuting tao, church attendance, ministry, generosity o sa pangalan ng iyong pamilya. Ngunit pagod ka na at hindi mo pa rin kayang alisin ng guilt at kasalanan. Kaibigan, hawakan mo ang salbabida. Magtiwala ka sa Panginoong Yesus. Baka tulad ka ng bilanggong nakaupo pa rin sa selda. Bukas na yung pinto pero ayaw mong lumabas dahil gusto mong patunayan munang karapat-dapat ka bago ka lumabas. Kaibigan, tanggapin mo yung pardon. Lumapit ka kay Lord. Kung handa ka magsisi at magtiwala sa Panginoong Yesus, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin kong ako ay makasalanan. Hindi ko kayang linisin, baguhin o iligtas ang aking sarili. Matagal kong pinili ang sarili kong paraan at ako ang naghari sa aking buhay. Nananampalataya akong namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli. Ikaw ang nagbayad ng utang na hindi ko kayang bayaran. Pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan at tinatalikuran ko ang sarili kong paghahari. Sa iyo lamang ako magtitiwala bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako at baguhin mo po ako. Tanggapin mo po ako bilang iyong anak at turuan mo ako sumunod sa iyo araw-araw. Salamat sa kaligtasang ibinigay mo bilang regalo. Amen. Ibigan, hindi ang panalangin ang nagligtas sa iyo. Kung nanalangin ka na may buong pagtitiwala sa Panginoong Yesus, ang nagligtas sa iyo ay ang Panginoong Yesus. Kung tunay kang nagsisi at nagtiwala sa Kanya, huwag mong itago ang desisyon na ito. Sumali ka sa ating discipleship group online. I-type mo ang join sa comment section o mag-message ka sa amin. At doon ay i-declare mo ang ginawa ng Diyos sa iyo at magpalakas ka upang maging instrumento ka din ng Diyos para mag-disciple din ng iba. So, is there really good news for me? Yes. Alalahanin mo ang good news ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Yesus. Paano? Una, see God as He truly is. Pangalawa, admit the separation you cannot repair. At pangatlo, receive the reconciliation Jesus offers. At pag ginagawa mo ito, ay mararanasan mo ang fullness ng isang buhay na kasama ang Diyos. God bless.